Mabilis Cash update. So, kumusta na po si Mabilis Cash Loan App ngayon? And totoo ba na up to 50,000 pesos na ang pwede nilang ipahiram sa atin? So, ano na nga ba yung status ng Mabilis Cash Loan Offer ko? So, by the way, sa video po na ito, pag-uusapan natin si Mabilis Cash regarding my experience here. So, it's been my 3 months pa lang naman ako dito sa Mabilis Cash, and nakapag-loan na po ako dito, FYI. And later po, sasagutin natin yung mga quick facts po na nagiging common comments talaga. To, alam ko marami kayong matututunan dito, lalo yung mga do's and don'ts dito sa Mabilis Cash para tuloy-tuloy po ang ating relationship dito sa Mabilis Cash Loan App. But for now po, it's my 3rd term paying po sa Mabilis Cash, and isi-share ko sa inyo yan ng mabilis para makita nyo rin kung gaano po ba ka-legit si Mabilis Cash in terms of loan increase. So anyway, sa FYI lang ha, meron ako na-avail na loan dito, which is yung kaunanahan nilang offer sa akin, 3,000 pesos po yung na-avail ko na loan dito, and kinuha ko po siya ng 4th term. So it's my 3rd term na po to pay here sa Mabilis Cash. Yung first and second payment ko po dito, isa-share ko naman sa inyo, i-increase talaga siya kada bayad po natin. And at this time nga po, it's my 3rd term na po. So, i-share ko sa inyo ng mabilis lang to. So, open ko lang po yung aking Mabilis Cash app. And then, nag-pop up na po agad dito yung aking due na. But anyways, nakalagay dito, bill due soon. So, 1 day na lang due ko na po. So, anyways, balik tayo sa dashboard. So, kahit may loan pa po ako dito, meron po silang available credit limit na pwede ko pong i-withdraw ulit, which is 4,500 pesos. Baka kasi malito kayo may amount dyan na ganyan. Anyways, dito tayo mag-focus sa pag-pay ko. Dito sa may baba nakalagay dito yung due ko. So, i-click lang natin tong pay. And then as you can see, meron na lang po akong dalawang payment and babayaran po dito na nakaschedule. Anyways, click lang natin tong pay sa baba. And then, bayad GCash po ako nagbabayad dito sa Mabilis Cash. So, click lang natin tong GCash. And then, meron po instruction dito on how to pay dito sa baba. Anyways, bago po ako mag-proceed, copy lang natin tong contract number ko kasi kailangan ito mamaya pag nag-fill up tayo. Punta tayo sa aking GCash account. Then, click po natin si bills. And then, click natin si loans. And then, type po natin sa biller's name dito sa may taas, yung SkyPay Loans. So, dito po tayo magbabayad. So, meron po siyang standard fee na 10 pesos. Fill up pa natin tong form, 847 pesos. And then, i-paste lang natin tong contract number, the mobile number, and email optional naman. So, after this, next lang tayo. And then, confirm lang po natin yung details dito. Then, after that, magbibigay agad sila ng resibo. So, successful agad yung payment natin. So, balik tayo sa Mabilis Cash app. And then, refresh lang natin, no? Hindi pa po siya nag-update. So, anyways, kapag ganito na po yung itsura niya, click lang po natin tong update dito sa may baba para mag-generate siya ng bagong credit limit ko. And then, wait lang natin tong 3 minutes countdown niya kasi my credit limit is being calculated. Pero hindi naman siya umabot ng 3 minutes sa ano. Then, right after this po, from 4,500 pesos, naging 7,600 pesos na po yung available credit limit ko dito sa Mabilis Cash app. So, pataas po siya ng pataas, and as you can notice po, dito sa Mabilis Cash is revolving loan po siya. After you pay your due here sa Mabilis Cash, so, guaranteed po na magkakaroon siya ng credit limit increase like this. And then, as I have noticed dito sa aking payment terms is tumaas na po yung aking payment terms into 8 terms na. So, it means this is 4 months to pay. Yung babayaran ko in case mag-avail ulit ako ng loan dito or i-withdraw ko yung available credit limit ko dito. But for now, standby lang siya dyan kasi hindi ko pa siya kailangan. So, ganoon lang din po kabilis magbayad sa Mabilis Cash, and guaranteed po again yung increase dito. Mabilis po yung ating pang-angat dito sa Mabilis Cash. And this time nga po, last na feature ko kasi itong Mabilis Cash. Ang dami comments and concerns. So, sinabi ko naman sa inyo na minsanan ko na kayong sasagutin para minsanan din yung sagot and hindi tayo pa ulit-ulit kasi very common lang din naman talaga yung mga question, no? Kaya this time po, magsasagot tayo ng mga quick facts regarding Mabilis Cash. Sabi po dito, no? So, I have 5 loan terms, all paid in time, mostly in advance. Only once na late ako ng less than hour past midnight. Hindi na sila nagpakuha ulit. Even I'm very good payer with maximum limit. So, si Mabilis Cash po talaga is hindi siya fan ng mga late payment. So, kahit oras ka lang malate ng payments or isang araw lang, may mga penalty siyang binibigay, no? Pero kasi para sa kanya, kakasira talaga ng record kapag talagang meron kang delay ng payments. Although, babayaran mo naman siya, isa-settle mo naman siya, nakalimutan mo lang siya
siyang bayaran. Kasi itong si Mabilis Cash po ay system generated. Ayan, yung mga pa-increase nila or pa-loan offer nila, system generated po yan. So once na ma-detect nila, delay ka lang. So parang wala na pong palibaliwanag is talagang magkakaroon ka ng sanction dito like hindi ka na nila papaloan or ma-reject ka na upon withdrawing your current loan, mga ganun. So be reminded talaga sa inyong mga payments dues dyan. Kasi ako muntikan na rin ako dyan. One day na lang daw mag-due ako. Yung tawag sila talaga ng tawag sa akin as in pupupukin ka ng tawag and notification, mag-text din sila for your dues. So hindi naman din po nagkukulang talaga sa Mabilis ka sa paalala na due mo na and then bilang tayo din maraming iniisip talaga nangyayari niya, nakakalimutan talaga na sa ako talagang muntik na. So next comment po dito. So sabi niya po dito, nag-fully payment ako, nag-advance na agad ako para maka-reloan. Ang ending, hindi ako pinaloan, why Mabilis Cash? So, eto ha. So, para din sa iba na atat ma-increasean. Kasi alam naman natin si Mabilis Cash, guaranteed yung loan increase niya. So, I advise, huwag kayong mag-advance payment. Yes po. So, very strict po si Mabilis Cash sa mga advance payment. So, alam niya kasi yung attitude sa mga nag-a-advance payment dahil gusto nyo ma-increasean, kaya kayo nag-a-advance. Tapusin niyo po yung mga payment terms nyo dito kasi yun yung gustong-gusto ni Mabilis Cash. Kasi ang tinitingnan niya po dito is ating payment history, payment behavior para meron po siyang evaluation and assessment sa atin. Kung anong uring borrower po tayo. So, kung ganitong ginagawa natin, ang ina-after natin ma-increase naman, kaya nag-a-advance tayo. So, ayaw niya po ito. Kaya kadalasan po sa inyo yung mga nag-a-advance, ang ending talaga na-reject or nawawala yung offer. So, I don't know ha kung babalik yung offer niya once na-reject kayo. So, kayo ba, na-experience ba yung ganito? Yung nawala yung offer niya, na-reject kayo minsan ni Mabilis Cash, pero bumabalik naman. So, you can comment down below para aware din yung mga viewers natin dito. So, again, wag mag-advance payment. Ayaw po ni Mabilis Cash yun. Kasi tulad nga po na isang comment dito nakalagay dito, huwag po kayo mag-pay in advance. Kasi po, nangyari po sa akin 40K already and na-reject po ako. Ito ha, na-reach niya yung 40,000 pesos na offer. And then, yun nga, nag-advance payment siya. So, ang ending nga po, na-reject siya. Kaya tapusin niyo talaga yung payment terms niyo. Kasi ang dami talagang nagko-comment din dito na ganun sinasabi nila. Hindi po advisable na mag-advance talaga. But some naman, sinasabi nila na okay naman kahit nag-advance, may offer pa din. Pero for the meantime, may offer ka. So, pero hindi siya long term. Kasi based po sa iba nating viewer, in the long run, ma-reject ka na. And the next po, so, meron din nag-comment dito, nakalagay dito, ma'am, pa-help naman po, nawalan po ako ng access sa Mabilis Cash app ko. Wala sa akin yung SIM ko, paano po ako makabayad? Sa loan ko, pa-help naman po kung paano ako makabayad. Salamat po, sana mapansin po. And then parang same po sila sa isang nag-comment dito na viewer natin. Nakalagay dito na wala SIM iPhone ko, paano po gawin? Ayan yung sabi niya dito. So based po ito sa experience ko ha. So na-share ko sa inyo. Actually may video ako niyan. Tingnan niyo na lang yung playlist ko sa Mabilis Cash playlist of video. So andyan din po yan. So anyways, based nga po sa experience ko no. Itong Mabilis Cash kasi matagal na talaga akong nag-apply dito pero hindi ko siya niloan. Ang unang offer nila sa akin is 18,000 pesos. And then, nung nag-decide ako na mag-withdraw ng loan dito, hindi ko na ma-access. Kasi bakit po? Na-deactivate na po ang aking SIM card na ginamit ko sa pag-register sa Mabilis Cash. So, hindi ako nakaka-receive ng verification code. So, dahil gusto ko pong i-retrieve yung account ko sa Mabilis Cash po, ang ginawa ko po, pumunta po ako sa Google, no, tinype ko si Mabilis Cash and then lumabas yung kanyang website. Then, kilik ko po yun and then po, scroll down ko lang sa baba, nakita ko doon yung contact details nila, nandun yung email nila. In-email ko po sila and then nag-raise na po ako ng concern. So, ang tanong, okay ba yung customer service ni Mabilis Cash regarding this? So, sa experience ko po, yes po. So, magre-reply po yan sila. So, sundin nyo lang yung instruction. Like, mapapirapan silang form sa inyo, like yung name nyo, tsaka yung dating mobile number nyo, email nyo sa Mabilis Cash app, and then yung concern nyo. Sundin nyo lang yan, submit nyo lang yan. Magre-reply po sila. So, kapag hindi po kayo satisfied sa reply nila, so, ulitin nyo lang palitan. Mag-email kayo na mag-email. So, tutulungan po talaga nila kayo. Lalo na po yan na kailangan nyo magbayad at hindi nyo ma-access yung account nyo. So, bali, ang gagawin nyo po, mag-change number lang kayo. So, as long as may email address kayo, dun kayo kukontakin. So, tsaga-tsaga lang po sa pag-email. Kasi based sa experience ko nga po is naging successful po yung pag-change ng mobile number ko at natulungan talaga nila ako. So, last question, nanghaharas ba si Mabilis Cash loan app? So, honestly, hindi ko pa talaga siya naranasan sa Mabilis Cash app. So, yung iba nag-claim na nanghaharas daw. Ang na-experience ko lang po talaga, honestly, is tawag sila ng tawag. Lalo na pag malapit na yung due mo, tawag sila ng tawag. At sa isang araw, nakasampu silang tawag sa akin. Dami nilang notification, tapos text nila. Medyo nakakairita yun para sa akin, tawag ng tawag. Kasi alam ko na nag-notify na nga sila sa akin. Pero yun nga talaga yun yung part nila na para i-remind tayo. Kung Mabilis Cash is a SEC registered po ito and
submitting entity po to sa CIC. Once kasi na submitting entity ka sa CIC, medyo okay ka na loan up. But hindi lahat na. Pero itong si Mabilis Cash po, so far, is good po talaga siya for me. And reminder ko lang, huwag kayong mag-abandon ng loan dito. Huwag niyong pabayaan yung mga nautang niyo po dito sa Mabilis Cash kasi sabi ko nga sa inyo, nagre-report po ito sa CIC and ayaw natin magka-problema sa ating credit score, mabantayo or mablock ba tayo sa other loan opportunity for the future. So please, huwag kayong mag-abandon ng loan dito. Bayaran nyo on time. Siyempre, utang is utang po. Magbayad po tayo. And mabait po si Mabilis Cash sa mga mababait din and good payer din na borrower nila. By the way, ako lang ba yung na-offera ng 50,000 pesos ni Mabilis Cash? So we all know that Mabilis Cash offers up to 40,000 pesos. So meron po ko siyang notification sa akin na pwede niya daw akong offeran up to 50,000 pesos. So kayo ba, meron ba sa inyong lumagpas sa 40,000 pesos offer? So meron ba dito sa inyo na naka 50,000 offer? So paki-comment down below. So by the way, mag-update na lang po ako sa inyo time to time regarding po sa changes dito sa Mabilis Cash, kung anong bagong update dito. Kaya po nakasubscribe kayo, click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated po kayo. So yun lamang po, ay po may natutunan kayo sa video. Bago kayo sa channel ko, please don't forget to like and share. Thank you po for watching this video. Bye!